Pero habang nahihirapan ka, lumalakas ka. Habang nahihirapan ka, isipin mo na stepping stone yan papunta sa gusto mong mangyari sa sarili mo. Marami man tayong pinagdaan ng talo, darating din tayo dyan. Huwag lang tayong mainip, mananalo din tayo. Hello, what's up mga kasabong? Ngayon, nandito na naman tayo sa bagong episode ng Sabo Pinas! Alright! So yun mga lods, good morning po. At habang ako ay naghihintay ng mga pang-release po natin, yung mga bodies natin, inaayos po yung pang-release sa Hulugan System Season 3 para sa mga tropa po natin sa Mindanao. Ayan! Habang ako naghihintay-hintay, kwentuhan po muna tayo ng ating mga naging resulta sa mga promotion ng ating mga kaibigan na sinalihan ni SP. So yun mga lods, breakdown. Ayan tawag po dito. I-breakdown po natin yung mga naging resulta po natin. So yung kay Junjunpe, 5 stag sa Lipa, tayo po ay naka 3 wins, 2 loss. Tapos dito naman sa Tinurek, tayo po ay naka 3 hits champion. Tapos dito naman sa bakal, naka 4, talo po tayo. Mga lads, pagka dinapuan ka ng buenas, kahit anong sitwasyon, kahit bugbog ka na, kahit bulag na yun sa'yo, may mga pagkakataon talaga ipapanalo. Pero pagka naman talagang alat ka, kahit anong gawin mo, kahit anong pahiyang na gawin mo, kahit anong pamahiin ang sundin mo, wala, talagang duduluhan ka ng alat. Pero syempre, ano ba yung realization natin dito? Ano ba yung itinuturo ni SP dito? Lahat po yan, dumadaan ka sa ganyan. Basta, susubok ka ng susubok. Dadaan ka sa katamtaman lang, dadaan ka sa talagang alat na alat ka, at syempre, dadaan ka rin naman sa buenas ka naman. Yun yung pinagdaanan ni SP bago tayo magtuloy sa mga labanan. So ano ba yung kailangan nating matutunan dito? Napakaganda ng mga lods dahil matagal na pinaghandaan natin yung sitwasyon na to. Anything happen na mangyari sa maging labanan mo, basta nakahanda ka, unscratch ka. Ang sitwasyon po noon is naka-champion tayo sa 3 hits, naka-premyo po tayo doon. Dumating ka naman sa pagkakataon na alatin ka, naka 4 na talo po tayo dun. Talagang baon ka. Kung ikaw naman ikatamtaman lang at minimum lang din naman ang iyong pusta, gastos ka pa din. Ano bang sinasabi mong paghahanda? Yung matagal na po nating pinrepair. Ibig sabihin, hindi ka nayayanig kahit anong maging sitwasyon. Usaping manok naman, so mamaya natin pag-usapan kung paano natin ire-resolba yung ganong sitwasyon. Mga lods, matagal na po nating pinaghandaan kung ano man yung magiging resulta, manalo ka man or matalo ka man. Kahit pa umabot sa pagkakataon na minimum pusta mo mag-20 man talo, at least hindi ka nayayanig. Sana ganun tayo mga lods. Paghandaan natin yung mga labanan kasi nga is hindi mo kontrolado yung sitwasyon. Ang makokontrol mo lang is yung bulsa mo. Dapat kontrolado mo siya. Kasi kung hindi mo kontrolado, manggigigil ka, mauubos ka. Dito si SP, awa naman ng Diyos, kahit papano, nakahanda po tayo dyan. Nakahanda po tayo sa anumang maging senaryo ng sitwasyon ng labanan mo. So ano ba yung realization sa manok naman? Hindi porkit nagtatatalo ka, nagbububulo ko na. As long as na kaya mo na mga pilian yung mga manok mo, pilian mo na ng panlaban mo. Kaya yun yung realization ko, aalisin ko na yung part na sell the best, fight the rest. Hindi po talaga totoo yan. Kasi next year na gagawin po nating resolution is hindi nga po ako magbebenta sa Hulugan System ng Battle Stag. So ako po muna yung unang pipili. Every batch mga lods, pipili ako at least 50. 50 pang akin. Siyempre, si SP, yung pipiliin po natin, siya po yung magre-represent ng pangalan po natin sa labas. So kailangan natin talaga handa tayo. Anong nangyari po sa akin sa early bird, in-out ko po talaga lahat. Yes, in-out ko po talaga lahat para syempre sa mga sumali sa Hulugan System natin. Hindi ko sinasabing naging tira-tirahan. Nagkulang lang ako ng option. Kasi syempre, mga ipin-repair po natin, maayos din po talaga yun. Dumaan lang talaga tayo sa hindi magandang resulta. Pero syempre, ayokong kabahan na masyado eh. Kaya ako kinakabahan kasi hinihiling ko sana pumalo. Sana ganito ganyan. Eh kung pumili na agad ako ng mas maayos, alam ko na ay gagalaw to, papalo to. Syempre mga lods, yun yung naging resolution ko na hindi ako magre-release ng Battle Stag ng Early Bird sa Hulugan System. Hindi ko pa alam kung may changes. Kasi ang dami nagre-request eh na, boss, Battle Stag, ganito ganyan. Baka national na lang yun, mag-open po ako niyan sa Hulugan System. Pero pag-usapan po muna natin yung sell the best, fight the rest. So hindi na talaga totoo po yan. Hindi ko alam kung may gumagawa pa niyan at kung may gumagawa man yan, at kung gagawin nyo po yan, make sure na mapalo talaga yung dala nyo. Dahil mga lods is hindi porkit nag-champion is maayos na maayos yun yung dala mo. Dinaanan ka lang talaga ng buenas. At hindi naman porkit natalo, tayo na natalo is bulok na yung dala natin. Hindi po. Dinaanan lang din talaga tayo ng kaalatan. Yun yung realization natin na gagawing resolution po natin. In relation to you guys, marami pong nanonood dito na nagsisimula pa lang. So kapag nagsisimula ka, tapos lumaban ka ng lumaban, agad madudulo ka. Kahit pa anong ganda ng trabaho mo, kahit pa anong ganda ng kinikita mo, kahit gaano pa kalaki ang sweldo mo, basta ikaw ay hindi mo prepare yung ipon mo at walang allotted budget para dyan sa laban mo, mauubos ka. Bakit? Kasi hindi ka naman lagi champion. Dadaan ka talaga
sa sitwasyon na ikaw ay katamtaman lang, gastos ka pa rin. Alam mo, 3 win, 2 loss. Nangyari sa akin dun kay Junjunpe. Ang pusta ko po dyan ay steady bet 11. Yung steady bet 11 ko, nanalo ng 3, tapos natalunan ako ng 2. Yung 11, tatama ng 10, may game foul pa. Umabot lang siya ng 27, yung nanalong 3 sa pusta. Tapos ang per win niya 27. So natalunan ka ng 2, sa 11 mo 22. Magkano lang natitira? 5,000. May per win pa, may tari pa. So may gastos pa, may kain pa yung mga farm bodies natin, yung mga naghanda, nagprepare sa ating mga ilalaban. Gastos ka talaga. Ang aasahan mo na lang dyan sa labanan na yan is yung premyo. Let's say yung 3 wins natin, nakapremyo po tayo ng 100,000. Maganda. Hindi naman po laging ganun. Paano kung dumaan ka doon sa pinagdaanan ko na 4 tatalo sa bakal? In-adjust natin. Kasi sabi ko, hindi pala po pwedeng 11. Kasi pag nagkalatian, talo, ginawa ko po 16-5. So napagtatalo po ko doon ng 4 na 16-5. So yan doon, yung premyo na kinita mo doon mo lang din binayad sa pinusta mo. Doon sa manok na hindi ka komportable. Kasi nga, napilian na ng pang-release sa early bird eh. So lahat po ng pagkakamali natin, lahat ng kaya nating resolbahin is resolbahin na po natin. Marami pa po tayong magiging labanan. At least sa local, banded po natin, nakapili ako doon ng 30. 30 lang na i-prepare. Para naman syempre, gumalaw ng maayos. Nagre-represent sa pangalan natin yung ating ilalaban na manok. So, ayun mga lods, kaya sa inyo po, sa mga katulad kong nagsisimula, i-prepare po natin yung sarili natin para hindi masagasaan kung ano man yung obligasyon natin, yung para sa pamilya natin, para sa anak natin, nakabukod. So, may nakabukod po akong budget para doon. Ano man ang maging resulta, unscratch ka. Hindi mainit yung ulo mo sa tao mo, hindi mainit yung ulo mo sa bahay nyo. Somehow, meron kasi talo ka. Pero syempre, hindi ka mag-aalala doon sa budget para sa kanila. Yun yung gusto kong i-share po sa inyo. Hindi ko sinare na porque sakto lang, 3 panalo, 2 talo, tapos nag-champion tayo. Hindi ko sinasabing magaling ang manok, bulok ang manok. Hindi po manok yung usapin doon sa ganung sitwasyon. Ang usapin po dito, yung budget mo. Kasi pag disorganized yan, maapektuhan dyan yung attitude mo bilang mananabong. Kaya yun yung isinashare po natin dito mga SP, at yung realization, breeding na naman, nakakalito. Pag umabot ka sa pagkakataon na ikaw ay napag-job, napagdalo ka, iisipin mo ano bang mali sa breeding, ano bang mali sa diskarte, lahat yan malilito ka. Mas lalo na kung nayanig yung bulsa mo, yung hindi ka naka-prepare sa lahat na labanan. Alam mo yun, yung budget mo, hindi naka-prepare, malilito ka at malilito sa kung anong gagawin mo. Kaya ako ngayon, pag-iisipan ko kung ano yung mga fixture ng ating mating, tapos kung alin ba yung mga isasabak natin next year. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-pit test natin. Sayang yung Gamma Gray, naubos ng early bird, sayang. Sana yung ating mga ibabato, tsaka yung mga super brown red, ayan. Yun yung mga pit tested na dito eh. Tapos yung iba na mga bloodlines po natin dito, still pinipit test pa rin po natin. At least nandun na tayo. Nandun na tayo sa ganung part ng ating journey. At least na susubaybayan nyo kung ano ba yung mga nagiging resulta natin. Kaya ayun mga lods, ang breakdown ng resulta ng ating mga sinalihan ng early bird dito sa Sabong Pinas Game Farm. Kaya ayun mga lods, habang gumagaling yung mga nasa gradas, kailangan pagalingin natin ang pagalingin yung sitwasyon ng ating mga manok. Dahil talagang walang backyard, walang farm sa gradas. Talagang bakbakan ngayon. Ako, handa naman ako sa mga ganyan labanan. Pumapalag naman yung ating mga manok. Kaya lang talagang may pagkakataon na alatin ka. Pero laging aalamin mo kung ano yung resolution, kung paano tayo mas makakasabay, kung paano tayo mas magiging confident sa laban. Kasi hanggang ngayon mga lods, pag ako bibitaw, kinakabahan ako eh. Hindi pa naman talaga ulit tayo sanay sa labanan. Hindi pa tayo talagang totally veteranong. Marami ng advance sa atin dyan. Pero syempre yung manok natin, sasabay tayo dyan. Sumasabay yan. Kaya lang talagang ako sa part ko, baka siguro nararamdaman ng manok na kinakabahan si boss. Pero pagkahanda-handa talaga yung yung piling-pili talaga yung mga manok mo, at least confident ka. Tapos yung budget mo is nandun. Lalakas yung loob mo. Kaya kayo dyan mga lods, pagka dumaan kayo sa pagkakataon na handa na kayo lumaban, sana handa rin talaga yung inyong budget. Kasi yun yung nakakapagpainit talaga ng ulo pag hindi ka talaga handa. Kaya ayun, breeding na naman, ayusin po natin yung ating mga mating. Yung mga ipe-prepare natin next year, early bird, ngayong local, national, ibe-breakdown po ulit natin yung mga magiging fights natin. Kaya lang ngayon, ang tabayanan po natin yung mga magiging resulta pa sa mga labanan. Baka mamaya kasi sabihin nyo, si SP, alam ko ganito, talo, hindi naman pinag-uusapan, tapos pag nanalo pag-uusapan, hindi naman ganun mga lods. Kaya kayo, ako, ayan, huwag tayo maging affected sa kung ano man yung mga komento ng mga negative na tao sa buhay natin. Dahil di makatulong yan, lalo lang bababa ang self-esteem mo. At least tuloy lang ang laban. Kung wala
walang breeder na hindi pinagdadaanan yung magagandang sitwasyon at walang breeder na hindi pinagdadaanan yung mga pangit na sitwasyon. Ang tinuturo lang po ni SP dito is kung paano ka maging kalmado sa lahat ng sitwasyon ng magiging sitwasyon mo. Pag panalo, edi masaya. Kapag talo, edi may next time pa. Marami kang susunod. At least meron kang panunod. Hindi mo man makuha ngayon, baka bukas makukuha mo na yung gusto mong maging resulta. Kaya laban lang, todo lang, makakamit din natin yung gusto nating makamit. Kaya mga kasabong, ang realidad ng buhay ay napakahirap. Ang lipunan natin, napakamapanghusga. Ang lipunan natin, napakamalupit. Sa mga walang napatunayan, sa walang pera, sa walang natapos sa buhay, sa walang may pagmamalaki sa sarili. Kaya mga Lods, habang maaga, iayos mo, ihanda mo ang sarili mo sa bawat taong manghuhusga sa iyo. Kaya iangat mo ang sarili mo. Kaya ngayon pa lang, bumangon ka na. 10 years from now, isipin mo, sino ba ako? Ano na ba ako? Kaya hatawan mo, tuduhan mo. Ano mang maging resulta ng sitwasyon mo, kaya mo. Kaya lang, dapat maging handa ka dahil sobrang hirap ng pagdadaanan mo. Kailangan isubmit mo sa sarili mo kung ano yung naiisip at gustong gusto mo. Halimbawa lang, no, bigyan ko kayo ng isang example. Mindset, attitude din sa Sabong Pinas. Ni Roel Amano. Ako, 4 months ago, ganito yung katawan ko. Hindi ko parigayabang to sitwasyon, ilalagay ko lang. Sabi ko, gusto ko gumanda yung katawan ko. Isubmit ko yung sarili ko na araw-araw dapat maging healthy na ako kasi may anak ako na umaasa sa akin, asawa, magulang, kapatid, kaibigan. So dapat maprolong ko yung buhay ko. Ang tagal ng panahon na napabayaan ko yung sarili ko kaya naging ganito yung katawan ko. Nung sinubmit ko at nung inisip ko sa sarili ko na gusto ko gumanda at maging healthy ako 4 months ago at ngayon ganito na katawan ko. So ano ba yung aking isinubmit? Mahirap man, mabigat man yung mga bubuhatin ko bago maging ganito yung katawan ko. Pinagdaanan ko. Nakakatamad, yes. Ang hirap mag-diet, yes. Pero after ng paghihirap, may magandang resulta. From ganitong katawan, papunta sa ganitong katawan. So sa buhay natin, nandyan ka lang muna. Isipin mo kung ano ba yung gusto mong maging. Araw-araw may pagdadaanan kang hirap. Pero habang nahihirapan ka, lumalakas ka. Habang nahihirapan ka, isipin mo na stepping stone yan papunta sa gusto mong mangyari sa sarili mo. Ganon yung mindset ni SP. Talo man tayo sa ibang sitwasyon, talo man tayo dahil napapagod tayo, pero may gusto nga tayong mangyari, which is ito eh. So napagod ka man, may resultang maganda. Kita niya yun. Basta tama yung intention mo, tama yung buhat mo, tama yung diet mo, tama yung ginagawa mo at wala kang tinatapakang tao, may resulta at may resulta. Wala ka mang nakikitang resulta agad. Merong lalabas na resulta yan. At siya yung coach natin. Yun yung ating gustong i-share sa inyong lahat. Dahil ako, marami man akong pinagdadaanan ngayon, still, tinitibayan ko. Dahil alam kong may magandang resulta na mangyayari pa sa buhay ko. At ganun ka din. Marami man tayong pinagdaanan talo, darating din tayo dyan. Huwag lang tayong mainip, mananalo din tayo. Hindi ka mali, basta alam mong mali yung ginagawa mo, maitatama mo rin yan. Kasi ang mali, kapag hindi mo alam na mali, dun ka mali. Pero pag ang mali ay alam mong mali, dun pa lang, tama ka na. So mga Lods, maraming salamat sa pakikinig. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ibalato mo naman sa akin yung pag-subscribe mo. Dahil alam kong dyan sa TV nyo, sa screen nyo, naiiyak-iyak ka na. Hindi, ayan. Alam ko may natutunan ka dito sa content natin. At napakagandang kwentuhan, napakagandang realization. At alam ko ngayon, babangon ka na. At ako ngayon, gagawin ko na yung gagawin ko bukas, gagawin ko sa isang araw. Gagawin ko din naman yun eh. So, gawin ko na ngayon. Ayun mga Lods, kung ano man yung mga dapat mong gagawin sa mga susunod na araw, kung kaya mo naman gawin ngayon, gawin mo na. Bumangon ka na. Kaya mo yan. So, paano mga kasabong? Maraming salamat. Please watch and subscribe to Sabong Pinas. Alam ko marami kang natututunan dito. Maraming salamat mga kasabong. At syempre, sa lahat po ng gusto sumali sa aming 6-tag derby, 1 million guaranteed prize, 5 stag sa Darasa. Yan, mag-message lang po kayo sa ating page kung gusto nyo sumali sa Team SP. Ayan, maraming salamat mga kasabong. At kita-kits sa mga susunod na episode ng Sabong Pinas. Diyan po muna kayo at pupunta lang ako doon. Alright? Love you all guys. Peace yo.